Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Exodo 17:5-7.
Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel. At dalhin mo ang tungkod na iyong ipinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato, at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom." At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel, at dahil sa kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinabi, "Ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala?" Ang batong nagbigay ng tubig. Dahil sa pisikal na uhaw, madaling nakalimot ang mga Israelita sa mga himalang ginawa ng Diyos sa Ehipto. Ang kanilang reklamo ay hindi lang laban kay Moises, kundi laban sa Diyos. Ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? Sa halip na parusahan sila sa kanilang pag-aalinlangan, nagpakita ang Diyos sa kanila ng habag. Siya ay tumayo sa ibabaw ng bato sa Horeb, at nang paluin nito ni Moises, ito ay nagbigay ng tubig. Patunay na siya ay kasama nila at tumutugon sa kanilang pagkauhaw. Silang lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. Ang batong iyon ay si Kristo. Awit 75, 1:7-9. O halikayo, tayo'y umawit sa Panginoon, tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Sapagkat siya'y ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pasulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa Masa, nang tuksohin ako ng mga magulang ninyo, at ako'y subukin, bagamat nakita na nila ang gawa ko. Ang bato ng ating kaligtasan. Ang Panginoong Diyos ang malaking bato ng ating kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay iligtas. Ang nakikinig at sumusunod sa salita ni Jesus ay nakatayo sa bato ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Ang bawat nakikinig sa mga salita ko at ginaganap ang mga ito, ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang mga bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato." Roma 5, 1, 2, 5, 6 at 8. Yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating kinatitindigan, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pananampalataya ang tugon. Pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa Diyos at ng pag-asa na hindi mabibigo. Sa halip na magreklamo sa mga hamon sa buhay, gaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilang, tayo ay magpakagalak sa pagpapawalang sala sa atin ng Diyos dahil kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Mula sa Ama ay isinugod niya ang Espiritu Santo
at sa pamamagitan niya ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Juan 4:10-14. Sumagot si Jesus sa Samaritana, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino bang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Hindi na mauuhaw. Ang babaeng Samaritana ay makasalanan, ngunit sadyang kinausap siya ng Panginoong Hesus. Ito ay dahil layunin niya na bigyan ang Samaritana ng tubig na buhay. Sinabi niya na ang sino mang uminom ng tubig na kanyang ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ito ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo na mananahan sa mga sasampalataya sa Kanya. Mga ilog ng tubig na buhay. Nang huling araw ng pista ng tabernakulo ay sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.